Inilunsad ng Bureau of Customs ang Top Importers Office o TIO na magsisilbing pangunahing tulay ng komunikasyon para sa top 2,000 revenue-generating importers sa Pilipinas. Layon ng bagong opisinang ito na mas pabilisin at gawing mas transparent ang daloy ng kalakalan sa bansa. Narito ang report. Mas mapapabilis at mapapadali na lalo ang pagnenegosyo sa bansa dahil sa inilunsad na Top Importers Office o TIO ng Bureau of Customs. Layunin ng bagong opisina ng Customs na gawing mas epesyente ang transaksyon ng malalaking importers na daan-daang bilyong piso ang pinapasok na kalakal sa bansa kada taon. Kasama sa tututukan ng TIO ang mas pinasimpleng accreditation ng piling top importers, pati na ang mas pinabilis na assessment, pagbabayad at agarang pag-release ng mga kargamento nila mula sa mga pantalan. Yung ease of doing business, mahalaga to sa kanila upang tuloy-tuloy yung kanilang pag-angkat ng mga raw materials at ng mga kalakal na kanila rin mga itidistribute o ititinda dito sa ating bayan. Mas mabilis kasi paglabas ng kanilang mga kargamento, mas mabilis nilang ma-deliver yan sa kanilang mga negosyo at makakasingil tayo ng mas tama, mas mabilis. Ayon kay Commissioner Ariel, importanteng matutukan ng mga top importers ng custom dahil naglalaro sa 50 hanggang 70% ng kabuang koleksyon ng BOC kada taon ang nanggagaling sa duties at taxes na binabayad ng mga ito. Katunayan, noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 650 billion pesos ang kinita ng BOC mula sa mahigit 2,000 top importers pa lang. Ngayong 2026, posible pa itong pumalo sa 700 billion pesos kapag naabot ng customs ang target na kita nito na 1 trillion pesos. Nilinaw naman ni Commissioner Nepomuceno na sasalain ng customs ang mga kumpanyang ipapasok sa TIO. Ibabase nila ang accreditation sa volume ng inaangkat na mga produkto ng kada kumpanya at kung malinis nga ba ang kanilang track record at hindi sila nadawit sa smuggling. Yung dalawa rin ang pinakamalaga para masigurado natin yung magka-qualify sa tax top importers office natin ay kwalipikado, walang favoritism. Based on our available data, yung top importers natin, mga 2,000 to 2,500 companies yan, ano? Ang mga nag-i-import mo sa Pilipinas, mga 40,000. Hindi naman ito napakarami kumpara sa kapuan ng mga nag-i-import talaga sa bansa. Nilinaw rin ng BOC na hindi diskriminasyon sa mas maliliit na importers ang pagtatatag ng Top Importers Office. Hango raw ang konsepto nito sa Large Taxpayers Division ng BIR na nakatutok sa pag-aasikaso sa malalaking taxpayers sa bansa. Tiniyak din ni Commissioner Nepomuceno na tinututukan naman daw ng customs ang pangangailangan ng lahat ng importers, maliit man o malaki. Huwag ka ba naman yung mga mas maliliit na kumpanya no? O yung mas maliliit ang volume na ini-import nila. Ganito lang, iniisa-isa natin kasi bawat isang grupo, iba't iba yung pangangailangan eh. So yung mga napakalalaki importers, iba yung pangangailangan nila. Yung medium-sized importers, iba rin pangangailangan nila. Plano rin ng customs na maglagay ng mekanismo para makakuha ng feedback tungkol sa TIO. Ito raw ang paraan ng BOC para masukat kung epektibo ang ipatutupad na reforma. Lalo't layunin ng TIO na hikayatin pa ang mga importer na mas palawakin ang pagnenegosyo.